Sharing is caring. Isa lang yan sa mga magagandang aral na natutunan ko sa aking lolo at lola. Na kapag naging mapagmigay ka sa inyong kapwa, hindi ka makakalimutan ng Panginoon na bigyan din ng biyaya. Kaya naman hanggang sa tumanda na ako, dinala ko ang pangaral na yon. Pero syempre, hindi ako nagsimula sa pagiging mapagbigay na tao mga idol. Tulad ng iba, isang malaking katanungan din sa akin kung bakit kailangan magkaroon ng ganong klaseng katangian. Ako nga pala si Diego, 45 years old, at kasalukuyang naninirahan sa Malabon. Matagal na akong panatiko ng programang Dear IFM. Nakatutok ako sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes at isang malaking bonus dahil nagkaroon na rin tuwing araw ng linggo. Pero kapag may mga araw na nakakaligtaan kong makinig, sa YouTube account niyo ako pumupunta para makinig. At dahil sobrang nagustuhan ko ang programa ninyo, heto't sinubukan kong magpadala din ng liham sa inyo. Nagbabaka sakali na mapili ninyo at makapagbigay din ako ng aral at inspirasyon sa lahat ng inyong tigapakinig. Mga idol, maaga akong naulila sa mga magulang. Hindi ko na matandaan kung paano sila namatay. Pero ang kwento sa akin ay dahil daw sa isang aksidente. Kaya magmula nun, lumaki na ako sa lolo at lola ko, na parehong masipag sa buhay at likas na makatao. Ang mga idol mong DJs at paborito mong dramatista ang bida ngayong linggo sa Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Oh, ito na ang agahan mo, Apo. Kumain ka na ha. Damihan mo ang kain mo para hindi ka madali magutom kapag nasa klase ka. Opo, la. Si Lolo po. Hindi po ba sasabay sa ating mag-agahan yun? Nako, maaga pumunta sa bukid para raw marami siyang magawa ngayong araw. Alam mo naman yon, parating kayod kalabaw. Ay, oo nga pala, Apo. Ngayon dapat babayaran yung balanse mo sa eskwelahan, hindi ba? Opo. May pambayad na po ba tayo? Oo. Malaki-laki yung kinita ko kahapon dahil kinuha kong tagaluto sa kasal na ginanap sa bahay nila Mariel. Ito. Ayan, Apo. Bayaran mo na yung balanse ha para makapag-exam ka na. Sige po, Lola. Salamat po. At isa nga pala, Apo. Kung wala kang gagawin mamayang hapon, baka pwede kang umuwi ng maaga. Bakit po, la? Para matulungan mo ko sa mga asikasuhin ko sa karinderya natin. Hindi ka parating nagagawi doon, Apo Abay, kailangan mong pag-aralan ang negosyo natin. Dahil yan lang ang may pamamana namin sa'yo ng lolo Tino mo. Pasensya na po, la. May gagawin po pala kaming project ni Benjo. Malapit na po kasi yung pasano kaya kailangan na namin tapusin. Ganun ba? Sige, hindi bale na lang. Mas importante ang pag-aaral mo. Gusto naming makapagtapos ka, kaya ginagawa namin na lahat para maibigay sa iyo mga pangangailangan mo, Apo. Ayun din naman ang pinangako namin sa yumaong mong ina. Pero sana, Apo, magkaroon ka ng oras sa negosyo natin, ha? Sige po, la. Bahala na po. Sige na. Kumain ka na at baka mahuli ka pa sa klase mo. Uy, Diego! Bakit hindi tayo sa karinderya nyo magme-merienda? Mas masarap yung lugaw ni Lola Nora Lynn dun eh. Kung doon tayo kakain, ako naman yung hindi makakakain na maayos. Alam mo kung bakit? Dahil sigurado may akong utusan ni Lola. Sabagay. Pero parang normal lang naman yun, di ba? Sa negosyo niya yun eh, kaya dapat lang na tumulong ka. Ayoko nga. Bakit? Hindi naman yun ang gusto kong gawin sa buhay. Ayoko maging tindero lang.
Grabe ka naman sa makapaglang. Totoo naman. Ayokong barya-barya lang yung kinikita ko sa araw-araw. Gusto ko makapagtrabaho ako sa isang malaking kumpanya. Yung may malaking sahod. Tapos parating maganda ang suot. Nakaporma. Parang yung Tito Dennis ko. Oh, yung tito mong nasa Maynila. Oo! Supervisor na siya dun. Ang laki ng sweldo niya. Kaya nga nakabili yun ng kotse nung nakaraang taon eh. Gusto ko, kung magtsatsaga ako sa maliit na karinderya namin, walang mangyayari sa akin. Magiging mahirap lang ako. Hindi naman siguro ganun yun. May ibang restaurant kaya na nagsisimula sa maliit ng kainan muna. Naalala mo yung restaurant nila Kyla? Dati karinderya lang yun ah. Pero sa galing ng mga magulang niya, meron na silang branch dun sa Maynila. Basta, ayoko pa rin. Hindi ko hawakan yung negosyong yun. Kahit ano pa man ang mangyari, bahala na sina lola at lolo dun. Gusto ako, ibang daan yung tatahakin ko. Bata pa lang, mataas na talaga ako kung mangarap mga idol. Ayoko magkaroon ng isang simpleng buhay lang. Gusto ko, maging sobrang yaman ko. Sa puntong yung iisipin ko na lang kung paano ko gagastusin ang limpak-limpak kong salapi. Pero alam ko naman na hindi magiging ganun kadaling tuparin yung pangarap na yon. Kaya ginagawa ko yung lahat para makapagtapos ako ng pag-aaral. Para balang araw, maging isang realidad ang mga pangarap ko. Ngunit kasabay noon mga idol, wala pa akong magawa noon, kundi ang sumunod sa mga gusto ni na lola at lolo ko. Kaya kahit labag sa loob ko, tumutulong pa rin ako sa minamaliit kong karinderya. Diego, apo. Gising ka na, apo. Oy, babagong ka na dyan. Marami pa tayong gagawin. Mamaya na lang. Antok pa ako eh. Wala naman akong pasok ngayon eh. Ay nako, apo. Di ba nagsabi ka sa lolo mo na tutulungan mo ako ngayong mamalengke at aasikasuhin yung karinderya? Sinabi ko ba yun? Oo, kagabi lang. Habang kumakain tayo, di ba? Pumayag ka na tulungan ako dahil Sabado naman ngayon wala kang pasok. Antok ma, wala eh. Yun na lang ni Ate Emma. Mamaya na lang po ako pupunta. Ay, sige na apo. Kailangan kong ng tagabuhat eh. Tsaka mamaya pa darating si Emma dahil sinabihan ko siya na ikaw naman ang makakasama ko. O kaya sige na apo, bangon na, bangon na. Malapit na mag-5, maya-maya na lang marami ng tao sa palengke. Sige na Diego, bumangon ka na at maghilamos. Mamaya na lang tayo magagahan pag uwi. Ba yan, umuho kasi ako eh. Ay nako, visit naman. O ito, apo. Dahan-dahan, mainit pa yan. Baka mapasok ka. Ang dami naman nitong ginawa ninyong lugaw. Para saan po ba to? Sa karinderya? Nako, hindi apo. Bago tayo dumiretso sa karinderya, dadaan muna tayo sa bahay ampunan. Bahay ampunan? Oo. Ay nako, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo ano. Ay, nangako kasi ako kina Ma'am Ann na mabibigay ako ng masarap na lugaw para sa mga bata. Hindi niyo po ito bebenta? Sayang naman ang dami nito. Bakit ko naman ibebenta yan? Donasyon natin yan sa mga bata. Ito ang naisip kong paraan para makatulong naman tayo sa iba. Di ba? Share your blessings, ika nga. Lola, hindi po ba kayo nangihinayang sa pera? Nagpakahirap tayong mamalingki. Nagluto. Tapos ilagay ito sa mga lagayan. Tapos bibigay lang po natin ng libre. Malulugi tayo niyan. Anong parati ko sinasabi sa iyo, Apo? Kapag tutulong ka sa tao, hindi ka dapat naghihintay ng kahit anong kapalit. At isa pa, Apo, hindi ka ba naawa sa mga batang nandoon? Mga iniwan na yun ng mga magulang nila, oh. Naawa naman po.
Oh, yun naman pala eh. Tayo ang mas nakakaangat. Kaya tayo ang dapat tumulong sa mga nangangailangan. Iniisip ko lang po kasi yung pwede nating kitain. May merienda naman tayo eh. Doon tayo kumikita, hindi ba? Pero ito yung ginagawa natin. Yung pagbibigay ng libreng lugaw sa mga bata. Ito yung tinatawag nating kawanggawa. Pinagpapala tayo ng Panginoon sa negosyo natin. Ay kaya dapat lang suklian natin yon. Sige na, isara mo na yung mga yan at kailangan nating bilisan. 8:00 ang usapan namin ni Ma'am Ann. Sige po. Nung mga oras na yon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan ibigay ang pinaghirapan na lugaw ni Lola ng libre. Naisip ko kasi kung anong mapapala namin sa ginagawa niyang yun eh. Gigising ng maaga, magpapakapagod. Pagkatapos, uuwi nang walang nakuhang pera para sa buong araw na pagtatrabaho. Pero alam niyo mga idol, kahit ganun yung ginagawa ni Lola, parati ko pa rin nakikita ang ngiti sa mukha niya. Lalo na kapag niyayakap siya ng mga bata at nagpapasalamat sa masarap na lugaw. Kaya siguro kahit namimigay ng lugaw yung lola ko, patuloy na lumalakas pa rin yung karinderya namin dahil pinagpapala siya ng Panginoon sa mga kabaitan ni Lola. Kaya lang, parang normal na lang na darating sa punto yung pagkalugi ng isang negosyo kahit gaano pa ito kalakas. Ganyan kasi yung nangyari sa karinderya namin. Habang tumatagal, pakonti ng pakonti yung mga kumakain sa amin. At nang mamatay si Lolo, mas lalong naging matumal ang dati naming masiglang karinderya. Uy, Benjo! Ayusin mo naman yung pagkakadikit-dikit ng puno. Ayos naman ah. Ano ba ayos dyan? Isang hipan ko lang dyan, tutumba na yan eh. Dagdagan mo pa ng glue para magdikit-dikit. Buti na lang itong pandikit natin, tinitipid ko na nga eh. Ano ka ba naman oh? Meron dyan sa plastic. Oh, maghanap ka pa. Kailangan natin gandaan to. Dahil ito na lang yung tanging magsasalba sa atin sa science subject natin eh. Bagay. Sige na nga, dadagdagan ko pa yung pandikit to. Oh, mga iho, magmerienda na muna kayo oh. Nilutuan ko kayo ng bilo-bilo. Wow, bilo-bilo! Salamat po, Lola Doralyn! Nako, wala yon. O ito, kailangan parating may laman ng mga tiyan ninyo para makapag-isip kayo ng maayos. Ako, Diego, dito na lang pala tayo sa bahay ninyo gumawa palagi ng project. Siguradong busog yung tiyan ko dito. Ay, sandali, short ko. Ay, ko talaga bata ka. E di parating nakakalibre ka ng kain. Huwag na uy! Salamat Lola. Sino po ba lang nasa karinderya ngayon? Ang ate Emma mo muna. Medyo sumama kasi ang pakiramdam ko kaninang umaga kaya nagpahinga na muna ako. Pero maya-maya, pupunta rin ako doon para tignan kung ano nang nangyayari sa kanila. May kumakatok. Ako na magbubukas. Kumain na muna kayong dalawa. Ano yun? Sa labas na lang tayo mag-usap. Ang sarap talaga magluto ni Lola Doralyn. Sino kayong kausap ni Lola sa labas? Uy, kumain ka na muna dyan. Ay, matatapusin pa tayo. Oo nga pala. Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo na hindi ko nga ipagbibili ang pwesto ko? Akin yon! Binili ko ang pwesto na yon! Si Lola yun ah. Lola mo may kaaway sa labas. Magsialis kayo lahat dito! Dahil kahit ano sabihin ninyo sa akin, hindi magbabago ang desisyon ko! Sige na! Alis na! Alis! Mga puwisit! Lola, sino yung kaaway niyo sa labas? Galit na galit kayo, Lola. Nako, mga walang kwenta at tao! Gusto nilang bilhin ang pwesto ng karinderya natin.
Maganda raw kasi yung lugar. Kaya pinipilit nilang bilhin. Huh? Bakit hindi po kayo pumayag? Sigurado malaking halaga yung ibibigay nila sa inyo. Apo, galing ang pwesto na yon sa dugot pawis ng lola mo. Kaya bakit ko ibebenta? Ay, naiintindihan ko naman po na mahal ninyo yung negosyo ninyo. Pero, dapat magpaka-practical na tayo ngayon. Kapag nabenta natin yung lupa, malaki yung pera na kikitain natin. Yayaman po tayo doon. Lalo na sa'yo. Nagkakasakit ka na eh. Wala na tayong po problemahin sa gamutan nyo po. Sa pagpapacheck up. Tapos, mapapagawa na po natin yung bahay. Hindi ko kailangan ng pera, Diego. Hindi natin kailangan yon. Kahit kailan, hindi ko pinangarap ang maging mayaman. Ang gusto ko lang ay isang simpleng buhay. Yun lang. At isa pa, kung ipagbibili natin ng lupa, paano na yung mga taong nagisuki natin? Oh, ilan taon na silang kumakain sa atin? Anong mararamdaman nila kung bigla na lang mawawala yung negosyo natin? O yung mga pinapakain natin sa bahay ampunan, paano na sila? Bakit nyo ba po iniisip yung ibang tao? Yung buhay natin yung isipin ninyo, yung buhay ninyo. Apo, bakit ba gustong gusto mong mawala yung negosyo? Dahil ba sa napapagod ka ng tulungan ako? Niisip ko lang naman po yung pwedeng mangyari kapag naibenta natin yung lupa. Giginawa po yung buhay natin. Makakain tayo ng gusto natin kainin. Makakapunta tayo sa mga gusto natin puntahan. Maraming taon na rin po yung ginugol ninyo sa negosyo. Siguro naman po oras na para intindihin nyo naman po yung sarili ninyo. Ay, basta. Hindi ako papayag. Makinig naman kayo. Ako ang mas matanda dito. Ako ang may-ari ng lupa. Kaya ako ang magdedesisyon. At kahit ano mangyari, hindi magbabago ang isip ko. Hindi ko ibebenta ang lupa. Tapos ang usapan. Mahal na mahal talaga ng lola mo yung negosyo ninyo, no? Oo nga eh. Wala na sa lugar. Hindi niya maamin na nalulugi na yung karinderya namin. Mas gugustuhin niyang manatili kaming mahirap kaysa yumaman. Sayang yung pera. Nilalagay mangkok. Aaminin ko na nakaramdam ako ng inis noon kay Lola. Hindi niya kasi iniisip yung mga pwedeng mangyari kapag naibenta namin yung lupa kung saan nakatayo yung karinderya namin. Palugi na din naman kaya bakit pinipilit pang buhayin? May mga oras o may mga negosyo na kahit gaano man minahal, darating pa rin sa punto na wala ka nang magagawa kundi isuko yun dahil sobra ka nang nahihirapan. Pero para sa lola ko, hanggat may kumakain, hindi niya isasara ang negosyo namin. Mula nang may nagpunta sa bahay namin at gustong bilhin yung lupa ng karinderya namin, napansin ko nang naging balisa na si Lola. Kahit ayokong tumulong sa negosyo, napilitan ako maging hands-on. Lalo na noong nagtapos na ako ng kolehiyo. Dahil business management major in marketing yung tinapos kong kurso, naging madali para sa akin na magpatakbo ng negosyo. Sinubukan kong i-apply yung mga natutunan ko sa kolehiyo. At awa naman ng Diyos, unti-unting nakabangon yung karinderya namin. Sa loob ng 14 na taon, inalay ko ang lakas, talino at oras ko sa pagpapatakbo ng karinderya namin. Parati ako nag-iisip noon ng bagong gimmick o di kaya bagong putahe na maaari naming isama sa menu. At noong tuluyan nang nanghina ang katawan ni Lola, ako at ang asawa kong si Cynthia ang namahala sa pagpapalakad ng karinderiya. Sa paglipas ng maraming taon, marami na rin ang pinagbago. Mahal, pasensya na ngayon lang ako nakarating.
Ang dami kasing pila sa babae. Pero eto, binilhan kita ng pagkain. Salamat, salamat. O sige na, kumain ka na. Mamaya na lang siguro, wala pa akong gana eh. Kumusta na si Lola? Ganun pa rin, nangihina. Kinausap ako ng doktor kanina. Ang sabi niya, parang oras na nga lang daw yun hinihintay natin. Alam ko na yung ibig niyang sabihin nun. Ganun na kalala? Oo, masyado na rin mahina yung puso ni Lola. Dahil na rin sa katandaan, pero buti kinakaya pa niya yung sakit niya. Kaya nga ito, parang ayokong umalis sa tabi niya eh. Baka kung kailan wala na ako, saka pa siya mawala. Huwag kang mag-alala. Kinausap ko na sina Ate Presi na baka pwedeng sila muna ang tumao sa kainan natin. Pumayag naman siya. Ako nang bahala sa bayad sa kanya. Salamat, mahal. Lola? Lola, okay na po ba kayo? Diego, Apo, Oo, Lola. Sa labas muna ako. Sige, sige, mahal. May kailangan ka, Lola? Na uuhaw ka ba? ah, ang lolo mo, nasaan? Matagal na pong wala si Lolo. Ilang taon na po natin siyang hindi kasama. Pero nakita ko siya kanina eh. Nakita kong pumasok. Baka si Cynthia lang po yung tinutukoy ninyo, La. Yung asawa ko po. Siya lang po yung pumasok kanina eh. Kakalabas lang niya. Gusto ko nang makita ang lolo mo, Apo. Gusto ko na siyang makasama. Lola, ako po yung kasama ninyo ngayon. Pagod na ako, Apo. Gusto ko nang sumama sa lolo mo. Miss na miss yun na po si Lolo, no? Sobra, Apo. Sobrang miss ko na ang lolo mo. Lola, kung nahihirapan ka na, sige lang, magpahinga ka na. Paano ka, Apo? Ayos lang po ako, Lola. Kaya ko na yung sarili ko. May asawa na ako ngayon at siguradong hindi ako iiwan ni Cynthia. Kaya wala na po kayong dapat ipag-alala sa akin, ha? Dahil kaya ko na po. Kaya sige na lang. Okay lang po. Magpahinga ka na. Apo, huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? At pati yung kainan natin. Huwag mong pababayaan, ha? Iyon ang natatanging pamana namin sa'yo. Na sana magawa mong ipamana rin sa mga magiging anak mo, Apo. Apo, ako na pong bahala sa kainan natin, ha? Aalagaan ko yun tulad ng pag-aalagang ginawa ko sa inyo. Salamat, ha? Salamat, Apo ko. Paglipas lang ng isang linggo, tuluyan na kaming iniwan ni Lola. Masakit at mahirap. Pero kahit paano, nakahinga na rin ako ng maluwag dahil alam ko na wala na siyang hirap na mararanasan pa. Makakapagpahinga na siya. Nang ilang taon na hindi niya nagawa. Sa loob ng 15 taon, naging buhay ko na rin ang pagpapalakad ng karinderya namin. Ginawa ko yung lahat upang mapanatili ang ganda nito. Pero syempre, hindi naman parating sagana ang mararanasan, lalo na sa isang negosyanteng tulad ko.
Kaya kahit masama ang pakiramdam ko, trabaho pa rin ako ng trabaho. Dahil ayokong biguin ang mga yumao kong lolo at lola. Ito na yung bagong luto. Ay, salamat. Sakto, ubos na tong nandito. Nasaan na ba si Cindy? May sakit kaya hindi ko muna pinapasok. Hayaan mo na, kaya naman natin tong tatlo nila Joel. Ngayon lang naman, bukas, 4 na tayong kikilos. Sige. Grabe, nahilo na ako sa pagod. Magpahinga ka muna. Baka mamaya, bigla kang himatayin dito. Nako, kapag nagpahinga ako, wala na kayong makakasama dito. Niisip ko nga kung paano tayo magliligpit mamaya. Gusto mo bang maaga tayo magsara para makapagpahinga tayo? Sayang kita eh. Ganito na lang, maaga tayo magsara ngayon para maaga tayo bukas. Mas maayos na yun dahil papasok na si Cindy. May makakasama na tayo, yun na lang. Sige. Yun na lang. Mga alas 7 tayo magsara, okay na ba yun? Sige, ikaw bahala. Salamat. Nakahiga rin. Grabing sakit ng likod ko kakahugas. Sana maaga si Cindy bukas para makapaghanda tayo agad. Mahal. Ayos ka lang ba? Ang lalim ng iniisip mo Pumunta kasi dito kanina yung mga taga-bangko. Ha? Bakit daw? Ayun. Pinaalala yung utang natin. Pero di ba nakakapagbayad naman tayo? Oo, kaya lang pinapaalala na malapit na raw yung palugit na binigay. Alam mo na. Ganun ba? Sige, gagawa ko ng paraan. Si Sheila, baka pwede natin siyang mahiraman ng pera. Mabait naman yun eh. Pauutangin tayo nun. Sige. Wala naman tayo magagawa kundi umutang para mabayaran yung utang natin. Pero alam mo, may iniisip ako eh. Ano yun? Baka kailangan na nating ibenta yung pwesto ng karinderya. Bakit naman natin gagawin yun? Alam ko na sobrang mahalaga sa'yo yung negosyong to. Wala eh. Kung hindi natin gagawin yun, baka mas lalo pa tayong mahirapan. Ganun na lang. Isusuko mo na yung pinamana sa'yo ng lola mo. Ewan ko. Hindi ko alam. Alam mo, iniisip ko nga kung nandito lang yon, magagalit yun dahil pinapabayaan ko yung pinaghirapan niya. Ito na yung buhay ng lola ko eh. Tapos, hindi ko malang maalagaan. Ano ka ba? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Maayos din natin to. Bababayaran din natin yung utang. Ewan ko, Cynthia. Ayoko mawala sa akin to. Pues, gagawin natin ang lahat para maisalba ang kainan. Kaya natin to. Magtiwala ka lang. Inilaban ko ang pagmamalakad ko sa karinderya namin. Pero dumating na rin ako sa punto na napagod na ako, mga idol. Kaya napagkasundoan namin ng asawa kong si Cynthia na pansamantala munang isara ang karinderya. Napagplanuhan namin na babaguhin namin yung lahat. Mula sa itsura nito hanggang sa menu, mga idol. Mabuti na lang at tinutulungan kami ng mga anak namin. Dahil siya ang nakatoka sa pagpo-promote ng karinderya gamit ang social media. Kaya hanggang isang araw, Gising ka na pala. Magsasangag na nga lang ako ng kanin tapos kakain na tayo ng agahan. Sige. Magkakape lang muna ako ha. May nakahanda ng mainit na tubig dyan. Sige, salamat. Sino yun? Ang aga-aga naman? Ako na magbubukas. Ano yun? Magandang umaga po. Kayo po ba si Kuya Diego? Ako nga, bakit? Ako nga po pala si Olivia. Itatanong ko lang po sana kung nandyan po ba si Lola Noraline? Yung parati pong nagbibigay ng lugaw sa may bahay ampunan na malapit dito. I'm sorry pero bakit mo hinahanap yung lola ko? Gusto ko lang po sana siyang makausap. Nandyan po ba siya? Matagal nang wala si lola. Ano po? Ganun po ba? Sayang naman po, hindi ko lang siya naabutan. Mahal, sino yung kausap mo? Hinahanap niya lang si Lola Noraline. Bakit mo hinahanap si Lola? Magkakilala ba kayo? Hindi naman po masyado. Isa po ako sa mga batang nabibigyan niya po dati ng libreng lugaw sa bahay ampunan.
Taga-bahay ampunan ka lang pala noon. Opo. Paano po pala nalaman na dito kami nakatira? Nagtanong-tanong po ako kung saan nakatira si Lola Noraline. Tapos, dito po nila ako tinuro. Nabalitaan ko po kasi na binibenta po ninyo yung pwesto ng kainan. Tapos, Ah, gusto ko po sanang bilhin kung okay lang po. Ano? Bibilhin mo yung pwesto? Opo. pasensya ka na Iha ha, pero mali yung nabalitaan mo. Nakasarado lang yung kainan namin ngayon dahil balak naming ipa-renovate kasi yun eh. Pero sorry, hindi namin siya pinagbibili. Ganun po ba? Pero Kuya Diego, kung gusto niyo po at kung papayag po kayo, pwede po akong tumulong. Paanong tulong? Handa po akong maging partner ng negosyo ninyo. Kung ano po yung kulang. Kung sa pera man po yan, ako po ang magdadagdag. Teka lang ha. Sigurado ka ba dyan, Iya? Napakasimpleng negosyo lang yung meron kami. Ayos lang po, Kuya Diego. Gusto ko lang pong ibalik yung kabutihan na nagawa ni Lola para sa akin. Kung alam niyo lang po, napakalaki po ng pasasalamat ko sa kanya. Ang dami niya pong tinuro sa akin na hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. Tsaka gustong-gusto ko po yung ginagawa niya. Isa po si Lola Noraline sa pinakamababait na taong nakilala ko. Ay, alam mo nakakatuwa dahil kahit matagal na panahon na, bumalik ka pa talaga dito. Balak mo pang tulungan yung negosyo namin. Gusto ko po kasi sanang maging parte ng ginagawa ni Lola. Gusto ko rin pong makatulong sa bahay ampunan kung saan po ako nanggaling. Parati po kasi niyang sinasabi sa akin na kapag nabagyan po ako ng maraming biyaya ng Diyos, huwag kong kakalimutan na tumulong din sa iba. Na ibahagi kung ano po ang meron ako. Kahit gaano kasimple yon, tulong pa rin yon. Sige, pag-usapan natin yan. Talaga po? Salamat po, Kuya Diego. Dahil sa kanya, naging posible ang lahat ng pagbabago na gusto kong gawin sa karinderya namin. Nang maayos na yung plano, kaagad naming isinagawa yon. At paglipas ng ilang buwan, muling nagbukas ang kainan namin. Nung una, hindi ako umaasa na papatok ito. Pero sa galing ng anak ko at ni Olivia sa pagpopromote, dumami ng dumami ang kumakain sa amin. Na hanggang ngayon, maganda pa rin ang takbo ng negosyo namin. Napagtanto ko na hindi lang karinderya ang ipinamana sa akin ng lola at lolo ko. Kasama na doon yung pagiging matyaga at hindi basta sumusuko. Isama na rin ang pagiging mapagbigay at matulungin sa mga nangangailangan. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko alam kung ano ng klaseng tao ako ngayon. Kaya naman habang buhay akong magpapasalamat sa kanila. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat po. Muli, ako po si Diego.